VP, how do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte's now is losing their grip sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City. And 12 of, kasi si Senator Hanasan was ranked number 12, no? Sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, Hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Wala namang HNP candidate sa ibang lugar, di ba? Dito lang sa loob. Oh, yes, yes. Walang HNP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kami HNP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa division. bakit ma'am? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na cooperation and lahat na nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team, hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila, and we still continue to work with them. Yung team sa akin, hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at the time, January 2024, si Omar and si Rigo wala pa sila sa listahan ng candidates. Ma'am, pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing niyo? At meron bang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili mo na in-endorse niyo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. At sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan. Sa misa. Another, follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Kaya nag-aaway-aaway yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-aaway yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung termer or incumbent. VP, sige, Bring, go ahead. VP, ngayon kumasay kong si Chel Jokno and Attorney Lyle de Lima for
prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila de Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako mag-comment. Hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment saan. Mag-join And, well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Chalchok, no? They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Or invited ba me? Oh yes, invited kayo lahat. So yan na, naka-record si Brian. Naka-record si Brian. Ano lang kayo. Balikon ako to kay Dixon Garcia. Kadjot lang ha. Sige. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. And then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31, merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center, where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local government sa doon kung saan yung rallies. Yes, nandito na ako kay Sir Edison kasi kapalugan ng taga-Davao na supporter kita mga guys sa mga what went wrong and ano sa start and now that you are nakabalugan, you've been reaching out for Vincent, but hindi na siya nagapon sa inyo. Yes, oo. Hindi pa tapos ang filing of candidacy. Kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang, naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yun. Although, every meeting namin nasa agenda yun, except that we refused to talk about it. So, tapos na yan lahat. Before ng ending before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at the time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot,
And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa second district. Nilagay namin as candidate si Omar. Yung barangay captain namin.